Unahin natin kagawad yung inyong reaksyon. Ano po ang inyong pangkalahatang reaksyon sa katatapos na SONA ni President Marcos Jr.? Satisfied po ba kayo kagawad sa kanyang SONA kahapon, Kagawad Hill? In general po, medyo okay naman. Kung sa akin lang, sa risk 1 to 10, may 7.7%. 7% ang satuyang presidente. Sa totoo lang talaga, ginagawa niya naman lahat. Yung mga lalo-lalo na sa mga maliliit na nakikita niyo. Nakikita niya at nandun yung malasakit niya. Kaya lang, medyo may kulang ako nakikita doon sa mga sa mga nabanggit niya. Okay po. Dito kagawad, umasa po ba kayo? Umasa po ba kayo na mababanggit sana sa talumpati ni President Marcos Jr. kahapon yung tungkol sa kapakanan ng mga tricycle driver, mga operator, at ano po ang naging damdamin ninyo ng medyo parang nabigo tayo na mapakinggan ito, kagawad? Sa totoo lang talaga, nationwide, yung mga tuda, nakikinig doon sa SONA niya dahil kung makikita natin, linggo-linggo tuwing Martes, nagtataas ang gasolina. Ang totoo sa niya, ang binigay ng nasyonal doon sa X ba sinasabi na 5,000, wala, kulang yon talaga. Pero nakita, inihintay ng mga nanood, ng mga nasa tricycle o nasa transport sector, dahil tatantas, wala siyang nabanggit doon na i-continue niya yung yung suporta. Kung makikita natin yung unang bugsok na sabi niya, tuloy-tuloy, hindi lang isang beses, may kasunod. Pero kung makikita natin, sa amin dito sa Naga, kung makikita natin na nalulugi ang mga drivers dito, minimum lang nga namin 4 na litro gasolina araw-araw ay magkano na wawala sa amin. Sa loob ng buwan, nawawalan kami ng halos nasa 7,000 nadadalahan kami. Ay ngayon, tumaas pa ngayon ng halos 680. Nung nakaraang linggo, Martes, 320 yata. Ngayon, 680. Kung makikita natin, 10 piso na isang linggo lang ngayon. Kaya grabe epekto na mga transport sector. Kaya inintay talaga ng mga tuda. Nanonood, makikita mo, nasa pilhan, may TV yung iba, nanonood sa ibang talagang sinubaybayan yun. Kulang na kulang talaga. Kaya sabi nga namin, mayroon naman na Magna Carta. Bakit porsigihin o himayin yung Magna Carta por tuda sa buong Pilipinas? Parang pasado na yata yun. Kaya lang talagang kulang na kulang doon pagtungkol doon sa transport sector natin. Okay po yun. And dito, Kagawad Hill, isa rin sa mga pinakahihintay sana ninyong marinig, yung update tungkol sa Magna Carta for Tricycle Drivers and Operators. Ano po ba ang kahalagahan ng panukalang batas na ito, Kagawad, para sana sa mga tsuper dito sa, sa Naga City kung sakaling maaprobahan ito, Kagawad? Wala, dito sa Naga, nung nakaraang linggo, parang nagbigay na sila doon sa athlete na sinasabi nilang programa. Pero walang, walang mga tricycle driver o mga nasa transport, walang nakakuha doon. Kasi binasiyan doon yung 2024 nung nakalista. Kaya kung makikita natin doon, yung iba doon, mga mayayaman na rin. Yung iba, karamihan ngayon, hindi nakakuha o hindi nakasama doon. Kaya nakita natin, okay ang programa, pero nakita natin parang ang daming hindi na nakakuha doon. Sana inayos yun bago ibinigay kasi 2024, ang binasihan nila yung sa PSA, parang kulang. Yun ang nakikita namin. Opo, yun. And dito, Kagawad, sa kasalukuyan, ano po ang alam ninyong estado o balita tungkol naman dito sa pag-aproba ng Magna Carta na ito sa Kongreso o Senado at bakit dapat itong maisabatas, Kagawad? Ang totoo niya, inaano pa namin yung nilalaman nito kung ano talaga. Sa Kongreso, na ito. Kaya tinawag ng House Bill 11227 ito. Kaya
gusto namin malaman, sa ganito bang sistema na may dumating ng cases dito, ano bang pwedeng maitulong ng gobyerno? Ano bang pwedeng maitulong ng ibang agency gaya ng LTO dahil nagbabayad yung mga sa transport sector? Ano bang maitutulong ng LGU? Ang tutusin talaga, nagtulong naman yung nasyonal. Nagtulong yung nasyonal na doon sa 5,000. Nagtulong din dito sa amin na sa Naga. Nagtulong din yung sa LGU na nagbigay din ng fuel subsidy na halagang 2,000. Pero dapat malaman namin kung ano nilalaman nung Magna Carta na pasado na rin naman yata yun. Para makita namin na may namin o talaga ano ba talagang karapatan ng mga tricycle rider. Ano ba ang mga rights ng tricycle rider bilang parang pinaka-public servant sa dito sa Naga City. Kaya akala namin mababanggit doon sa zona Kasi kung makikita natin na halos taon-taon nagbibigay kami ng bayad sa LTO, nagre-registro, sa LGU, nagre-renew. Kaya gusto namin malaman yun, baka may mga iba pang benefit na pwede sa mga transport sector o sa mga driver. Opo, yan. Very well said, Kagawad. And bukod sa Magna Carta for TODA and operators, ano pa po ba, Kagawad, yung mga partikular na issue o hinaing ng mga miyembro ng PETODA dito sa Naga City na sana nabibigyang pansin din sa pambansang antas, Kagawad? Ang totoo niyan noong nakaraang buwan nagbigay kami ng Xerox copy ng mga naglalabag sa batas gaya ng itong mga kolorom kalaban ng mga talagang maigpit na kalaban ng mga regular franchise na dito. Napunta tayo kay Mayor, napunta tayo doon natin yung Xerox copy, halos pabalik-balik yung paulit-ulit yung Xerox copy, pabalik-balik yung mga nagkukolorom dito dahil kadami-dami talaga nahuhuli kolorom. Kaya tinawag niya yung atensyon ng LTO, ang PNP at NPSO, napag-usapan namin doon na talaga dapat maaalis tong mga kolorom dito. Dahil unang-una pinatangkilik ng mga pasahero ay wawa naman yung mga pasahero kung sakasakali ma-aksidente nga. Ayan sinasabi natin. Kaya pero pasalamat din kami at kahit paano yung halos 2 linggo, magta-3 linggo na ginagawa naman po nila yung mga kanilang mga trabaho dahil doon sa pakiusap natin napatulihin talaga itong mga kolorom na ito. Kasi isa to sa kompetensya ng mga driver. Dahil ang hina talaga ng pasada ngayon, ang buwan na ito talaga grabe ang inabot ng mga pasahero ay ng mga driver. Opo, yun. And pag-usapan naman natin, Kagawad, yung araw-araw na kalagayan dito sa lungsod. Ano po ang pinakamabigat na hamon na kinakaharap ng mga tricycle driver dito sa Naga ngayon? Bukod sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, Kagawad. Unang-una talaga yung ang pasahero natin kulang dahil karamihan talaga dito minsan may mga service na rin ang tagal na ito, dekada na, hindi kami nagdadagdag ng unit dito. Tricycle dito 1,005. Nag-additional lang yan 2011, may na-approve yung ordinansa doon sa mga 8-trike 100 units. Pero ang dumami dito yung mga private, yung mga single, ang dami kabawasan yun sa nakikita namin although personal ng mga pamilya yun. Kasi kung titingnan natin yung Tri-Mobile, halos wala na talaga pag umikot, wala sila makukuha ng pasahero. Dati pag umikot sila sa mga 36 o sa mga loob-looban nakakakuha sila dahil doon sa mga kolorom, dahil doon sa mga nakabili ng motor, hindi naman natin masisisi yun dahil pang personal nila yun. Yung pasahero nila at pasahero ng mga regular franchise talaga halos doon na sila sumasakay. Mayroon pa yung e-bike laki ng tulong din yun sa pamilya pero hindi namin yung kasi talagang pag-personal yun. Ang nakikita lang namin doon yung talaga nag-i-illegal yung nagkasayo doon, nagkukolorom sila dahil hindi lang kolorom ng tricycle kundi pati yung habal-habal mayroon na rin ngayon, tapos pati yung grab mayroon pa parang ang tingin ko nga papasok pa yung angkas dito. Kaya mamomonitor namin, may balita kami dahil doon sa meeting namin,
may nagsabi na by August daw papasok yung angkas dito sa syudad ng Naga. Kaya i-verify pa namin kung talagang totoo to. Sana naman i-consulta naman sa transport sector dahil apektado kami rito. Yun ang iniintay namin. Okay po, okay po. And dito kagawad, paano po ba tinutugunan ng LGU Naga ang mga pangangailangan at suliranin po ng inyong mga miyembro kumpara sa mga inaasahan ninyong tulong mula sa nasyonal na pamahalaan, kagawad? Ano din, kailangan masipag mag-follow up, verify o ano man yun. Unang-una kasi may panukala. Gaya ngayon, may panukala ng yung color scheme, saka yung uniform scheme. Salamat naman at napansin dahil sa matagal na rin natin na revolution yung color scheme. Isang color lang para maiwasan yung mga color na Kaya lang ang aming suggestion doon ay yung yung mga operator hindi naman basta-basta magagastos yan sa kanilang mga unit. Kaya ang suggestion namin doon, yung i-renew nilang use permit yung taon na ito. Sana naman kung talagang magiging ordinansa yung color scheme na yun ang ibabayad nila. Huwag naman i-karga sa operator. Kasi alam na natin, naghihingawa rin ng LGU dito sa Naga na talaga maging maayos ang mga transport organization dito dahil nga dito sa magiging urbanized city tayo kung sakasakaling ma-aprobado sa plebisito itong ito. Kaya pasalamat din kami dahil yung mga pinilalapit namin sa LGU na-action na nila. Kaya salamat din. Pero ang kailangan talaga namin, ba talaga ang nakikita namin dito, yung taas ng taas ng gasolina. Sana naman ma-check naman to kung talagang tama itong tinataas nila dito. Kung parehas talaga na tinataas gaya ng nasa nasyonal. Opo, iyon. And malaman ko lang kagawad, ano po ba yung mga kasalukuyang sistema ng tulong o benepisyo? Halimbawa, yung mga insurance, social security, mga ganun, or fuel subsidy, yung natanggap po ninyo sa PITODA at kung tatayahin nyo, kagawad, sapat ba ito sa hirap ng panahon ngayon, kagawad? Wala Ang sabi nga nila initial initial na tulong nila kasi may talagang kinuna naman sila ng pondo kaya siguro gumagawa na kami ng sulat kasi gusto lang namin na pagpatuloy yun kasi bigla na ng haros 5 million yun kaya titingnan namin yung mga nasa tricycle ang dami hindi rin nakakuha doon kasi kaya hindi nakarestro yung mga ibang tricycle natin dahil sa siguro kapos nga dahil kulang nga dahil ng income nga ng mga tricycle talaga dito ay talagang kung makikita mo nauutang pa yung boundary ng ng driver sa operator kaya siguro ilalapit namin napag-usapan namin ng nakaraang linggo na may idudulog kami hihingi kami sa LGU na yung imbis na hihingi kami ng pasay kasi lumalabas sa meeting namin gusto nang humingi ng pamasay sa pakiusap natin ang sabi ko naman kung pwede hiningi naman natin yung 5 pasahero sa LGU binigyan naman tayo ng konsiderasyon na gawin 5 sabi ko siguro unahin natin yung maging 5 na pasahero imbis na humingi tayo ng dagdag ng pasahe dahil dami maapektuhan, lahat tayo apektado pati sa mga commuters talaga naghihirap din yan dahil yung mga bilihin tumasi. Ayaw namin na maapektuhan yung mga pasahero namin, kami na lang yung mga nagsakripisyo. Kaya develop namin, naging 5 na yung pasahero ng mga tricycle dito sa syudad ng Naga. Opo, yun. Sana nga po mangyari, kagawad. Pero kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, kagawad, na direktang makausap ang ating Pangulo ngayon, ano po kaya, kagawad, yung magiging mensahe or panawagan ninyo para sa mga tricycle driver dito sa Naga, kagawad? Unang-una, ipagpatuloy yung sinasabi hindi daw isang beses na bibigyan ng subsidy galing sa national. Tingnan kung talaga yung duration ng pagbigay nila yung sa AX, ano ba, sapat na ba yon o ano ba, kailan ba ang susunod na
ibibigay dahil grabe ng ano talaga, grabe ng taas. Ngayon, dapat nakikita naman nila yung percentage ng pagtaas ng gasolina. Ngayon, isang linggo pa lang 10 pesos na. Anong epekto niyan sa mga driver? Ano? Kaya kung makikita natin, Kere, ang haba ng pila ng mga driver ay mga tricycle dito sa mga pilahan nila. Ano? Kaya bihirang-bihira na silang pumunta doon sa mga sulok-sulok. Pero meron pa rin. Ano? Kaya ang panawagan namin sa Pangulo, tingnan niya yung pangako niya, tingnan niya yung sinasabi niya na tuloy-tuloy at sindiran isang beses. Ano. Kaya sa sekretary naman ng DSWD, yung mga sinasabi niya, baka puro salita lang. Ano. Tingnan nila dahil ilang buwan na nagkasakripisyo ang mga transport sector dito sa Pilipinas. Kaya sana naman ma-review yung mga dapat na ibigay sa mga tuda dito sa bilog ng Pilipinas. Okay po. Very well said, Kagawad. At ito, Kagawad, bago tayo magtapos sa ating interview, ano po ang inyong panawagan naman sa inyong mga kasamahan sa Pitoda habang patuloy po kayong naghihintay ng mga posibleng pagbabago at pag-aproba ng mga mambabatas para po sa inyong sektor? Lalo pa ngayon, may balita ko, Kagawad, may pagtaas na naman ng presyo sa langis or sa produktong petrolyo. Ano ang ating panawagan, Kagawad, sa kanila? Oo nga, ngayon nga, 6.80 pesos, 6 pesos and 80 centavos ang idadagdag ngayong araw na ito. Kaya sabi ko, grabe, laki ng ano to, ang laki ng kahirapan sa ano ito, sa mga tricycle driver. Ano. Kaya sabi ko nga, sa sagot nila, parang usapan namin ay kung pwede talaga nire-request nila. Wag naman masyadong higpitan yon dahil mataas yung gasolina. Wag naman masyadong higpitan yung mga tricycle driver dito doon sa sabi nga 5 na pasahero dahil yung talagang hingin namin. Dahil may mga tricycle tayo dito na maliliit, mayroon din malalaki. Dahil doon sa usapan namin sa tricycle, sa LGU, sinasabi doon na mayroon malalaki dapat 4 sa loob, 1 sa likod. Ano. Pero kung titingnan naman natin, kasi naman yung 2 sa likod, 3 sa loob. Dahil medyo maraming maliit ang tricycle. Ang 3 sa loob, medyo tamang-tama lang. Tapos 2 sa likod. Yun ang pinaka number 1 ang lumabas doon sa meeting namin. Halos majority, ilalapit namin yun naman sa LGU Naga. Gawa kami na request. As in doon sa mga, kung pwede, ano ba talaga ang plano naman ng LGU sa transport? Ano ba talaga ang programa nila sa transport? Dahil mula nang umawak sa itong Pitoda ito, NC Pitoda, dahil naka-registered na nga kami sa SIT. Kaya tinawag namin ni NC Pitoda, Naga City Federation of Truck Mobile Operators Drivers Association Incorporation. Legal na po ang samuyang SIC registration. Kaya sabi nga namin, ano ba talaga ang programa kang LGU? Kung nakikita natin, kung paggawa ko nito, wala kami nakikita ang programa ang LGU sa transport sector dito sa Ciudad Digna.